Alam mo yung feeling na para kang dehado, na parang kahit anong gawin mo, talo ka pa rin sa sistema at parang walang nakakarinig sa boses mo? Yung pakiramdam na gustong-gusto mo na ng pagbabago pero parang ang bigat at ang lakas ng kalaban? Kung oo, well, hindi ka nag-iisa. At sa pag-aaral nating mayon, may isang kabanata sa Biblia na parang isinulat para mismo sa pakiramdam na yan. Titingnan natin ang Luke Kabanata 3 at alamin natin kung paano nga ba makahanap ng tuwid na daan sa isang mundong baluktot. Okay, so para makuha natin yung bigat ng mga pangyayari, kailangan nating iset yung scene. Isipin mo yung Pilipinas ngayon, tapos i-multiply mo yung problema ng 100 beses. Ganyan kagrabe. Ang mga Hudyo noon ay sakop ng Roman Empire. Sila ay isang bayang naghihintay na lang ng milagro. Naghihintay ng kaligtasan, ng pag-asa, sa gitna ng isang sistemang alam nilang sira na. At sino yung mga nasa pwesto? Well, andyan yung emperador ng Roma, yung mga local government officials, at syempre, yung mga religious leaders. Sila yung may hawak sa lahat, sa politika, sa pera, pati sa pananampalataya. Parang pamilyar, no? Parang may mga ganitong pader pa rin hanggang ngayon, di ba? Pero, sa gitna ng lahat ng ingay at kapangyarihan na yan, may isang boses na biglang umalingaw-ngaw. At hindi to galing sa palasyo o sa malaking simbahan. Galing siya sa ilang, sa laylayan. Ang pangalan niya ay Juan o John the Baptist, isang total outsider, isang radikal na may dalang mensahe na yayanig sa buong sistema. At ito ang sigaw niya galing pa sa propetang si Isaias. Pero teka, hindi to basta-basta tulalang ha? Isa itong revolutionary na call to action. Yung sinasabi niyang tambakan ang lambak, ang ibig sabihin niyan, iangat ang mga nasa laylayan, yung mga inaapi. Yung pataging ang bundok, yan yung pagbagsak sa mga mayayabang at mga abusado sa puder. So ang message niya, maghanda kayo, kasi darating ang Diyos at babaliktarin niya ang buong sistema. At ang susi para makapaghanda, isang salita, pagsisisi or repentance. Pero hindi ito yung simpleng sorry lang ha. Ang pagsisisi na sinasabi dito ay radical. Isang complete overhaul ng puso, ng isip at ng direksyon. Kung baga, kung papunta ka sa maling daan, ito ay isang full-on screeching U-turn. Talikuran mo yung sirang sistema ng mundo at harapin mo ng buong buo yung sistema ng Diyos. At para kay Juan, hindi pwedeng puro salita lang. Ang tunay na pagsisisi kailangan may gawa. Kailangan may pruweba, kailangan may resibo. Hindi pwedeng sabihin lang na, uy, nagbago na ako, tapos wala namang nakikita sa buhay mo. Kasi marami sa kanila ang yabang, di ba? Sabi nila, lahi kami ni Abraham, part kami ng chosen people. Pero ang banat ni Juan sa kanila, so what? Walang pakialam si Juan sa credentials mo. Ang tanong niya, okay, anong bunga mo? Saan ang ebidensya? Parang sinasabi ngayon, ano naman kung linggo-linggo ka sa church kung yung buhay mo naman ay hindi nagpapakita ng pagbabago? Ang panawagan ay hindi sa pagiging relihiyoso, it's about being real. At dito, naging sobrang praktikal ni Juan. Nang tanungin siya kung anong gagawin, simple lang ang sagot niya. Sa ordinaryong tao, magbahagi ka. Sa mga tax collector na corrupt, maging tapat ka, huwag kang mangutong. Sa mga sundalong abusado sa kapangyarihan, maging makatarungan ka. Dito natin makikita na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pang-araw-araw na pakikitungo natin sa ating kapwa. Pero gaano man ka-powerful ang mensahe ni Juan, alam na alam niyang hindi siya ang bida. Isa lang siyang opening act. Dahil parating ng tunay na hari, ang main event na hinihintay ng lahat. Sobrang umasa ng mga tao. Sa gitna ng paghihirap nila, inisip nila, baka si Juan na ang Mesaya, baka siya na ang sagot. Pero si Juan mismo ang nagsabi sa kanila na maghintay pa dahil may darating na higit na makapangyarihan kaysa sa kanya. At ito ang napakalaking pagkakaiba. Ang binyag ni Juan sa tubig, simbolo ng paglilinis at pagsisisi. Pero ang binyag ng Mesiyas, ibang level to, sa banal na espiritu at sa apoy. Hindi lang to panlabas na paglilinis, ito ay panloob na pagbabago, isang kapangyarihan at pagdadalisay na taning Diyos lang ang kayang magbigay. At bigla, sa gitna ng mga makasalanan, mga corrupt at mga ordinaryong taong pumipila para magpabinyag, sumama sa pila si Jesus. Isipin mo yun, ang hari, nakipila kasama ang mga taong kailangan ng paglilinis. Hindi niya kailangan magsisi pero ginawa niya ito para makiisa sa atin. At habang siya'y nananalangin, bumukas ang langit. At mula sa langit, isang boses ang narinig.
ang Diyos Ama mismo. Ikaw ang aking anak na aking minamahal. Sa iyo ako ay lubos na nalulugod. At ito na ang opisyal na pagsisimula ng misyon ng hari. Matapos ang powerful na eksenang iyon, isinunod ni Luke ang isang mahabang listahan ng mga pangalan, ang genealogy ni Jesus. Baka isipin ng iba, naku, boring to. Pero hindi. Isa itong mapa na nagpapakita kung gaano ka-connected si Jesus sa bawat isa sa atin. At sa edad na 30, opisyal nang sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, ang simula ng kanyang misyon ng pagliligtas. At kung susundan mo ang kanyang lahi, makikita mo yung buong kwento ng plano ng Diyos. Mula kay Atan, ang ama ng sangkatauhan, kay Abraham, ang ama ng pangako, kay David ang linya ng mga hari, hanggang kay Jesus. Siya ang katuparan ng lahat. Pinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, para ito sa lahat ng tao. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, ang kwento ay bumabalik sa iyo. Anong kahulugan nito para sa atin ngayon, dito sa sarili nating magulo at baluktot na mundo? Ito yung mga mahahalagang punto. Una, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang boses, kadalasan mula sa laylayan. Ikalawa, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa personal na aksyon, sa pagbabahagi, sa pagiging tapat, sa paggamit ng kapangyarihan ng tama. Ikatlo, si Jesus ang hari na puno ng spirito. At panghuli, ang kanyang misyon ay konektado sa ating lahat. At bakit niya ginawa ang lahat ng ito? Ito ang puso ng lahat. Dahil naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hindi lang para ayusin ang sistema, kundi para iligtas ang mga tao naliligaw sa loob nito. Para sa mga nasa layayan, para sa mga makasalanan, para sa iyo at para sa sakin. Kaya iiwan kita sa tanong na unang ibinato ni Juan, kung ang buhay mo ay isang puno, anong klasing bunga ang nalalagas mula rito? Sa isang mundong baluktot, ano ang magiging patunay, ang resibo mo na pinili mong lumakad sa tuwid na daan? Anong bunga ang ipapakita ng buhay mo?